Napakabilis nga lumalim ng tubig nga dito sa atin mga mare, talagang biglaan. Si tatay nga maaga pa lang ipinuntahan na nga dito sa kabila, baka nga magkatubig nga rin. Kaya nang pumunta na nga muna siya dyan bago nga sila umalis. Pero okay na okay pa naman nga. Baka magulat kasi tayo mga mare, bigla na naman nga may tubig kaya chinecheck talaga ni tatay. Ito pa naman nga, napakarami nga bunga ng mga pananim nga ni tatay. Punta naman nga nila sa kabila, ayan mga mare, tingnan nyo naman meron nga ditong natumbang ang kahoy. Naman nga dahil hindi makaraan nga etong kolong-kolong natin, nakitulong na nga rin sila dito sa pagputol. Ito kasi mga mare, talagang napakalakas ng hangin kapag nga ganitong panahon. Ito nga yung update mga mare dito nung umpisa, napakababaw pa nga. Dito pa nga lang nga yung tubig sa wala nga tambak. Hindi pa nga pala alam na pinatambakan na nga natin to mga mare. Sadyang kulang pa nga talaga siguro ang tambak nito ganito kataas no katulad ng bako. Isip namin wag na nga mga mare patambakan kasi nga napakamahal din magpatambak. Patatambakan pa nga ito mga mare, talagang magastos dahil napakalawak din nga nito. Pero ayan nga sa may daanan nga may konting tubig na nga rin. At ito nga si tatay, tingnan nyo, muntik na lipa rin. Itong saging mga mare, kung nagrereklamo nga lang ito ay hilong-hilo na nga sa kaduduyan nga sa kanya ng hangin. Pilas-pilas na nga rin ang kanya mga dahon. At ito nga tingnan nyo, pati yung gulay natin nagsisipagsayawan na rin. Kaysa nga mga mare, uminit ang ulo nga nila dahil nga sa napakalakas ng hangin dito ay nagsipagkapi na nga lang. At ito nga mga marimbangka, sobrang bilis kasi nga napakalalim na rin talaga ng tubig ng mga oras nga na to sa bandang dulo. Nung pag-uwi nga nila, ganyan pa nga yung tubig, talagang makakarating pa nga sa labasan. At kaya naman si tatay nagpataba muna nga siya dahil nga sakto maulan. Pero habang nandyan siya mga mare, ay tumataas na pala ang tubig nga sa kabila. Ganun kabilis. Nagsimula nga magkatubig mga mare, bandang madaling araw nga daw. At ito nga si tatay, nagpasama na nga lang kay Kuya Mark dahil nga niiwan nga siya. Kaya ayan, naglugaw muna nga silang dalawa. Hindi na nga rin kinaya na dalhin nga yung motor nga dun mga mare, kaya nagsipaglakad na nga lang. At eto na nga, kaganito na nga kataas yung tubig agad-agad. Parang kumurap nga lang si tatay, tapos pagbalik niya ganito na nga kataas agad. Kaya naman nga nung tumawag nga kami mga mare, ang sabi niya ay manghiram nga daw kami sa kapitbahay nga namin ng hollow blocks. Buti na nga lang dito nga sa atin, dito sa may kabila ay mabait nga ang kapitbahay natin. Kaya nakahiram nga kami ng hollow block para nga itaas yung baboy. Mahirap na nga kung lumangoy-langoy yung baboy nga dyan dahil nga tumataas ang tumataas yung tubig. Pero o siya, eto nga mga mare, ang itsura nga ng mga tanim nga natin. Parang kanina lang ay wala pa siyang tubig, ngayon naman mga mare ay talagang hindi na mauuhaw. At pati na nga yung loob ay talagang napasukan na nga rin. Abay daig pa nga tayo ng baboy nga natin, meron na nga sariling swimming pool. Kaya lang talagang mangangawit nga siya dyan kasi nga mga mare hindi siya makakahiga dahil nga maraming tubig. Kaya kailangan talagang patungan ng hollow block para kahit papaano ay makahiga nga siya at makapagpahinga. Yung mga aso nga natin dito mga mare, inalis mo na nga nila yung tali para nga makaligo nga rin kasi kapag nga mga mare hindi mo nga siya alinisin baka nga malunod. Pumayag na nga yung kapitbahay natin mga mare, makahiram nga tayo ng hollow block. Ayan, binuhat na nga rin ni tatay at wala na nga sinayang na oras pa. Kung maayos talaga yung flood control ay kahit papaano ay malilesen nga yung mga ganitong mga bagay. Lalo na nga sa mga talagang binabaha mga mare, yung mga nararanasan nila ay talagang hindi biro. Kung nararanasan natin na to ay higit pa nga yung sa kanila. At eto nga mga mare, buti na lang talaga mabait nga yung kapitbahay nga natin dito. Kaya ayan, nakahiram talaga tayo ng hollow block. Kasi sabi ko kay tatay, huwag nang manghiram kasi nakakahiya nga rin. Sabi nga ng tatay, hindi na nga kami makakabili dahil hindi na nga kayang ipasok yung kolong-kolong ko. Ipilit pa, baka masira nga. At eto't pinatong na nga ni tatay dito. At yung mga bunga nga ng pananim nga dito ay kinakailangan na nga rin anihin kasi nga ayan mga mare, tingnan nyo naman nga yung tindi ng tubig. Yung kamatis nga, ititira nga natin yan. Etong sili lang pero tingnan nyo naman nga ilang oras pa nga lang malanta na. Habang nandito nga sila mga mare, may nakita pa nga silang ahas. At sa nakakatakot nga mga mare kapag baha at hindi talaga maiwasan dahil maging sila ay naaapektuhan din. Ang ating MC Besser Barley mura na masarap pa. Dahil ang ating barley mga mare na juice ay may pineapple extract siya kaya naman napakasarap niyang inumin. Hindi nga siya mapakla at hindi siya lasang damo. At ang ginamit dito mga mare ay cocoa sugar as natural sweetener. Ang nakakatuwa pa sa ating barley ay 100% organic, natural, no side effect, and no overdose. Marami nga rin itong mga maring benefits sa ating katawan tulad ng papatibay ng ating immune system. Nakakatulong din nito para maging regular ang ating pagdumi. Nakakatulong din ito para mapanatili na maging malusog ang ating metabolismo. At ang nakakatuwa pa dito kapag sobrang stress tayo mga mare ay talaga namang nalalabanan niya ang maagang pagtanda natin. At syempre may apat nga tayong flavor mga mare, nandiyan yung dark choco, pure barley, barley coffee, at syempre etong barley juice mga mare. Magkano nga ba ang ating barley? Ang dark choco ay 1,000. Ganun nga din mga mare ang kape. At yung pure barley natin at juice, 3 box na siya mga mare sa halagang 1,000. At ito pa mga mare ang nakakatuwa dito, marami tayong pa-freebies. Free shipping, cash on delivery siya buong Pilipinas.
Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.